kung saan ba dinadala itong pera na supposedly ay para sa PhilHealth. Double dead na PhilHealth, botsa. Binababoy po at kagaya ng double dead na baboy na karne, mabaho, maalingasaw, maamoy. Ganyan po ang nagaganap na kurakot at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Balik po tayo sa ating topic, double dead na PhilHealth. Yung sa Universal Healthcare Law. Nakasulat po kasi diyan sa batas na yan, 60% ng mga buwis na nakokolekta galing sa alcohol products, mga inumin, lahat ng klaseng inumin na may alcohol, 60% ng nakokolekta dapat ibigay sa PhilHealth. Okay? Pangalawang aspeto, ito mahalaga ito. Yung share po ng PAGCOR. Yung PAGCOR ho kasi, yung regulator ng lahat ng sugalan dito sa Pilipinas, lahat ng casino, lahat ng mga online casino, land-based casino, yung 50% na remittance ng PAGCOR sa national government coming from their annual income, yung income po ng PAGCOR taon-taon, yung 50% po ng riniremit nila sa national government, dapat po iyan, walang ibang patutunguhan kung hindi sa PhilHealth. Pondo natin lahat, whether ikay direct contributor o indirect contributor. Yung pangatlong aspeto, kung PAGCOR 50%, yung PCSO, yung Philippine Charity Sweepstakes Office, 40% po ng kanyang charity fund, pagkatapos na po ng documentary stamp tax, 40%. Dapat po yan walang ibang patutunguhan kundi sa PhilHealth lamang. So pag nakita ninyo kung gaano dapat kalaki yung pera na ibinibigay sa PhilHealth, hindi po lahat ito natutupad. Makita ninyo, yung PAGCOR, bakit 50% ng kanyang riniremit sa national government dapat napupunta sa PhilHealth? Mandated po yan ng RA 11223, yung Universal Healthcare Law. Ganon din po, yung 40% na charity fund ng PCSO, dapat yan diretso sa PhilHealth. Bakit ginawa ng ganon ng batas? Kasi nga ho, babalik tayo doon sa Article 2, Section 15, yung declared state policy na meron yung karapatan po nating lahat. Nabigyan tayo ng Estado ng proteksyon at isulong nila yung ating right to health at yung ating karapatan na maging health conscious tayong lahat. Pati po yung issue ng kalusugan dapat conscious tayo. Bakit ginawang ganun ng batas? Kasi nga po, ayaw ng batas ng Universal Healthcare Law ng any similar or parallel institution kagaya ng PhilHealth. Isa na nga lang ho, universal nga eh. Universal nga, hindi naman sinabing semi-universal. Universal Healthcare Law. There should only be one. PhilHealth po iyan. Ito pong ganitong reasoning behind the law. Kalaban po nito yung MAIF IP. Lahat ng mga, lalo na yung indirect contributors. Wala pong walang discrimination. Dito po sa ating pahina talagang open na usapan. Lalo na po yung mga indirect contributors. Pag-uusapan din natin mamaya yung direct contributors. Yung mga sumahod po ngayong araw. Ayaw ho kasi ng batas na nagtatag sa PhilHealth. Yan, yung sourcing ng funds yan, malinaw po dyan. Wala dapat kalaban ang PhilHealth. Isa lang yan. Universal Healthcare Law nga ang tawag, universal. Lahat tayo. Kasi po may pang-apat na aspeto yan. Meron pong tinatawag na automatic enrollment. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Lahat po tayo dapat ay nakikinabang sa PhilHealth. Kaya, isang malaking pangbubudol itong linalaman ng 2026 budget na naman ng Marcos Jr. Administration kung saan binuhusan ng malaking pondo yung MAIF IP. Yung MAIF IP.
Ito po yung medical assistance for indigents and mga nangangailangan po ng tulong. Doon po sa budget ngayong taon, doon po sa NEP, yung budget po ni Bongbong Marcos na sinumite niya sa Kongreso, yung MAIF-IP sa NEP, 24.2 billion lamang. Nung dumaan po ito sa 2026 BISCAM, yung BICAM po, BISCAM pa rin po yan. Wag ho kayong maniwala na malinis po itong budget ng 2026. From 24.2 billion, President's budget po ito, tinira na naman po ng Bicameral Conference Committee. Ginawa po nilang 49.16 billion. At pagdating dito sa pinirmahan ng kasalukuyang administrasyon, total of 51.6 billion. Mahalagang alam po ninyo, yung may mga pencil, yung gustong mag-notes, meron pong inangat na 113% increase yung MAIF-IP ng 27.4 billion ang inangat. From the original submission ng Office of the President na 24.2 billion, lumobo po ito na dagdagan ng 27.4 billion o 113% increase. Ang lumabas po sa GAA ay 51.6 billion pesos. Ano naman po ang koneksyon nito sa binotsa o double dead na PhilHealth? Para po sa kaalaman ninyo, ayaw po kasi ng batas talaga na merong ibang paglalaga ka ng pondo pagdating sa usapin ng kalusugan. PhilHealth lamang. Yung MAIF-IP, sa dissenting pananalita, parallel po itong tumatakbo, parallel with PhilHealth. Pero sa lingwahe po ng mga durobo at buhaya sa Kongreso, yung mga kababayan natin, alam mo ninyo, pag may sakit ka na, lalo pat mahirap ka, tinatanggal po ng PhilHealth sana yung lubos na gagawing miserable ang buhay natin. Yung may sakit ka na, mahirap ka na, paglilimusin ka pa. Yun lamang po ang layunin ng MAIF-IP. Ito pong MAIF-IP na ito po yung hihingi ka ng guarantee letter sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga kung sino-sinong politiko, kung sino-sinong may access sa gobyerno na opisyal. Bakit kinakailangan ka pang humingi ng guarantee letter? Hindi ba't under the RA 11223, lahat tayo ay automatically enrolled, lahat tayo ay automatically members, tayong lahat ng PhilHealth. Ito pong MAIF-IP, soft pork po ito, baboy pa rin ho ito, botsa pa rin ho ito, double dead pa rin ho ito. Kaya lamang, hindi lamang po yung pondo natin ang dino-double dead nila Pati po, tayong mga direct contributors ay binobotsa ng mga kurap at kurakot na politiko. Imaginin ho ninyo, yung 2026 MAIF-IP, meron po silang dinagdag na 27.4 billion. 27.4 billion ang idinagdag po nila sa MAIF-IP. Samantala, ang laki-laki po. Ang laki-laki po ng deficit ng PhilHealth magpahanggang sa ngayon. Yung pangbubudol ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. administration, which by the way, I was told by somebody that they are monitoring all our live, mga kababayan, at inaantay daw po nila na may masabi ako rito na maaari tayong kasuhan ng sedition or inciting to sedition. Alam mo ninyo, yung pananakot ninyo, alam po naming mga Pilipino ang aming karapatan sa ilalim ng saligang batas. Yung pagbubulgar sa kurakot at korupsyon ninyo, hindi po yun inciting to sedition at lalong hindi po yung sedition. Maaring masakit talaga ang katotohanan, pero yun po ang dapat na pambalanse sa isang administrasyon na hitik, siksik, liglig, umaapaw ang kurakot at korupsyon. So,
Yung PhilHealth Fund po ngayon 2026, ang nakalagay po sa GAA, yung pinirmahan ni BBM, 129.8 billion. Dito na po papasok yung double dead, yung pambubotsa, pati po sa ating mga Pilipino. Ang problema ho ng administrasyong ito, hanggang sa ngayon, negative na po sila eh. So sa ating pong GAA, 129.8 billion. Ang pangbubudol ng kasalukuyang administrasyon, ang laki daw po ng ibinigay nila. Napakalaking pera daw po yung ibinigay nila para sa PhilHealth ngayong taon. Record-breaking daw po ito. Sinungaling po sila. Pambubudol po iyan. Again, double dead na PhilHealth. Binobotsa po nila. Botsa po yung pondo ng PhilHealth eh. Double dead, umaalingasaw, ang baho. Punong-puno ng kurakot at korupsyon. Bakit? I'd like to share with you ito pong table that was presented also by Jarius Bondok. By the way, Jarius Bondok, I've mentioned him in this live. Kahit ako, nung araw binabanatan ako nito, hindi ko po siya, kilala ko po siya, hindi ko siya kaibigan. But fair is fair, maganda po yung naging laman din nung kanyang column last week. Meron po siyang ipinakita doon na table na inihanda o nagmula kay Dr. Antonio Dans. Dr. Antonio Dans is among the very vocal and prominent health advocate. Dito po makikita ninyo, binabandera ni BBM na 129.8 billion daw po yung kanyang inilagak sa GAA, yung ating national budget ngayong 2026. Tutuwid lang po natin, hindi po totoo yun. Dahil meron pong deficit o pagkakautang o kulang pa nga actually ang gobyerno dahil nga hindi po nila iriniremit sa PhilHealth yung buong amount na taon-taon dapat entitled ito. As per the table presented by Dr. Antonio Dans, one of the leading health professional alliance convener at one of the leading health advocate natin, meron pong deficit na 356.6 billion. Deficit, utang. May utang ang national government kay PhilHealth ng 356.6 billion. So, hindi po totoo na dapat tayong magpasalamat kay Budolman dahil nagbigay daw siya ng 129.8 billion sa GAA. Hindi po totoo yun. Meron po silang ikinukubli sa inyong lahat na 356.6 billion na deficit o pagkakautang ng national government. Paano po nangyari yun? Ito na po, double dead talaga, binobotsa. Nung taong 2023, hindi ko lang po maipresenta sa screen yung table sana Noong 2023, ang kinakailangan po na dapat ilagay sa PhilHealth ay 136.8 billion. 2023 po yun 136.8 billion. Ang linagay po ni BBM sa GAA, 100.2 billion lang. So makikita nyo, 2023 136.8 billion. Ang inilagay niya sa GAA, 100.2 billion. Meron na po agad kulang na 36.6 billion. Kasi yun po yung hindi niya isinama sa GAA. Ang sinama lang niya sa GAA, 100.2 billion. Ito po ang malupit. Kulang na ilinagay mo sa GAA, ang rinilis lang ng kanyang administrasyon sa PhilHealth, kalahati nung nakapondo sa GAA, 50.7 billion lang. So may deficit siya ng 2023 na 86.1 billion. Move forward tayo sa 2024. Kinakailangan po ng 129 billion ng PhilHealth. Ang inilagay niya sa GAA, 61.5 billion. Ang na-release, 9.5 billion. May deficit po siya ng 119.5 billion.
palaki po ng palaki. Talagang binuburiki po nila eh. Talagang binobotsa nila eh. Talagang double dead ng PhilHealth. Ngayon, 2025, last year, ang kinakailangan po ng PhilHealth, 151 billion. 151 billion ang kinakailangan ng PhilHealth noong 2025. Ano pong ginawa ng magaling na BBM? Binigyan po sa GAA ng zero budget ang PhilHealth last year. Zero, itlog, wala. Walang pera PhilHealth last year. Di ba? Huwag ninyong kalilimutan sapagkat umaatake na naman po yung kanilang mga propaganda at naghahanap na naman ng pamatay sunog. At ang nakikita nila dyan, si Atong Ko. Ano, napamatay sunog. Atong Ko. O, itong si Marlon, maloko ito. Si Marlon Purificación. Atong Ko. Hindi po ito si Atoy Ko ng Crispa Redmanizers ng araw. Panahon ni Marlon yan. Atong Ko, si Atong Ang at si Saldi Ko. Ito po yung ginagawa nilang pamatay sunog. Tatalakayin po natin mamaya yan. Ano? So ito pong zero budget ang binigay niya noong 2025, last year. So ang total deficit, 151 billion. Pag sinuma mo po yung 23, 24 at 25, ang pagkakautang ng national government ay 356.6 billion. Napakalaking pera. Ito po yung kanilang inilalagak sa kung saan-saang hindi naman importanteng proyekto. Ibinubuhos nila saan? Sa flood control projects na nabulilyaso nga ng makailang ulit, trilyong piso ang nalusaw at nauwi sa bulsa at siguro pribadong vault o condominium na, kagaya dyan sa Proscenium, dyan sa Rockwell. May mga kaibigan tayo dyan sa Proscenium. Ang dami daw nakaparadang Rolls Royce dyan. Imagine ninyo, nagpapakasasa kayo habang sadlak sa kahirapan ang mga Pilipino, ninanakaw ninyo, ang daming nakaparadang Rolls Royce dyan. Sa condominium dyan, sa Proscenium, sa Rockwell. Naantay ko lang yung detalye. Kung maaari makakuha ng larawan, papalabas po natin yan. At last year din daw ho, umapaw, nagka-traffic dyan sa Proscenium, dyan po sa Rockwell. Mahigit 100 Toyota Fortuner ang nagdatingan, idineliver sa isang kongresista upang ipamigay sa mga kapwa niya kongresista. Iba ron ay bulletproof, yung by ordinary, pero 100 Toyota Fortuner brand new. Yung mga nandyan sa Proscenium, nandito po yung ating handle, pwede po kayo na magkomento. Si @Polyduces12, sana ipakulong ni VP Sara lahat ng nagnakaw pag presidente na siya. Ako po, isa lang din ang sinasabi ko sa inyo. Pag binigyan tayo ng pagkakataong makapagsilbi uli sa gobyerno, ikukulong po natin, hahabulin natin lahat ng nagnakaw. Lahat na nagpapahirap sa atin. Ano? So, base po sa table na ipinakita sa column ni Jarius Bondok, sa kanyang online column, at nagmula po ito kay Dr. Antonio Dans, Health Advocate, Health Professional Alliance Convener, at isang kilalang health advocate, meron pong deficit na 356.6 billion ang national government sa PhilHealth. Ngayon, alam po ito ni BBM at alam din po ito, problema niya na kung hindi niya alam, we presume that he knows because he is the president at siya yung siyang primarily task to enforce all laws of the land. Violator numero 1 po iyan eh. Ang kasalukuyang miyembro po ng PhilHealth, i-check niyo po ito, ang source po natin ay yung PhilHealth website. Kagaya nga po ng aking sinabi, dito po sa ating pahina, sinisikap ko po na mabigyan kayo ng tamang information. We do our share of research